So, ayan, ito yung continuation, yung part 2 po ng aking reflection. So, ang napili ko po sa part 2 po is yung situation number 1, yung academic integrity versus friendship. So, sa central ethical issues siguro is yung honesty versus dishonest, and then yung integrity versus friendship, or tama versus mali, ganon. So para sa akin, what made situation unethical or controversial? So siguro kapag nagiging unethical yung situation kung pipiliin po nila yung mali po. So, para sa akin, dapat mas pipiliin po natin yung tama kasi yun yung patakaran ng lahat. Yun yung patakaran ng school. Tas masisira nga yung integrity natin, yung learning natin, at saka yung friendship. So, ayun, para maiwasan po yung mga conflicts, mga ganun, explain na lang po natin ng mabuti, or yun, kausapin natin sila at explain kung ano yung rules ng school, or yun nga, yung responsibility sana po natin yung i-consider natin, hindi yung mali. So, reflect on siguro yung possible solutions niya or preventive measures is before exam, doon siya dapat mag-ask ng mga hindi niya pa alam tungkol sa topic or tungkol sa subject na yun, or yun, mag-ask siya ng or kung nang-ask siya sa akin, mag-offer ako ng tutorials, or mag-offer ako ng review, na mag-review kami para pareho, and then before pa lang na exam, sabihin ko sa kanya na sana walang pansinan, or dapat focus na lang kami sa exam namin. Hindi po kami nag-gusip-gusip, ganun, para maiwasan po yung mga conflict na ganun. Kasi masisira talaga ang friendship. Pero yun nga, wala pa naman akong experience na ganun, pero hindi naman nila sineryoso yung hindi pagpansin sa akin before. So ayun nga. And then siguro yung isa pang magiging preventive measure niya is before exam, sana yung mga pero before exam naman, sinasabi nila na no cheating talaga. No cheating, walang cheating po. So, dapat yun po yung isipin po natin. Kasi rules nga yun. Huwag sana nating sirain yung respect natin sa mga nagtuturo po sa atin, and then sa isa't isa, sa friendship po natin, and lalong-lalo na kay God. Sana wag natin sirain yung honesty sa bawat isa. And yun nga, mas pipiliin pa rin po natin sana dapat yung tama po. So, explain the lessons you have learned from studying or reporting on this issue. How did it shape your understanding, the ethics, and social responsibility? So, parang mas natutunan ko yung responsibilidad ko. Dapat yung responsibilidad po natin ang i-consider natin, hindi yung mga mali na gawain. So, dapat kahit sa tama, kasi yun nga, mali na nga yung ginawa mo, nakakasira pa ng reputation, and then yung conscience nga kasi parang yung conscience, hindi yan mawawala. So, ito mas natutunan ko na
Ayun, i-consider natin yung mga tamang gawain. So, yun yung lagi nating pipiliin. Kahit na siguro masira yung friendship na yun. Instead sa tinabag mo yung rules ng school, tas yung what if, tas siya yung pumasa, ikaw hindi, 'di ba? Nakakasakit talaga. Tsaka, yun nga, na-experience ko before pala sa research po namin. Yung leader namin, wala siyang pakialam sa research namin. So, parang ako na yung naging acting leader niya. And then, yung teacher namin sa research na yun, very strict siya. So, sabi niya na, ano yung part ng research ang itinulong ng leader namin. Pero sinabi ko, tumulong naman siya kahit hindi. Tapos sabi niya, ikaw kung anong pipiliin mo, yung conscience mo ba or yung pagiging honest. So, ayun. Nahirapan ako sa sitwasyon na yan. Kaya dapat i-consider natin yung mga ganyang sitwasyon. Mahirap siyang pumili ng isa na alam mo naman makakasira sa mga others. So, para sa akin, yun lang po. Thank you.